Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ako, grabe mga kabibig, ang sari-saring rally sa Manila, sa Luzon ngayon kung saan sinugod ang batasang pambansa na kung saan nandun ang mga kongresista nag-deliberate sa budget sa DPWH. Sinugod ng mga rallyista din ang bahay ng mga Diskaya. Meron ding rally sa EDSA ngayon. At ito kabibig ha, PBBM binato ng putik na mga rallyista. Nako, ganun na at least putik ang binato, 'di ba? Hindi tae. Nako kabibig, sabi ng isang netizen, 'di ba? Kulang pa 'yan, sabi. Grabe ang mga netizen mag-comment ba na parang sobra na yung galit nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang galit nila kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati sa mga kongresista, mga kabibig. Grabe, as in, super, kung makita mo lang kung gaano kagalit ang mga tao, sumugod sila sa Bayan Madiskaya, sa Batasang Pambansa, at sa EDSA, ay, baka ito na ang simula. Sabi ng iba, baka matulad tayo sa Indonesia, ay wag naman po sana. Wag na lang po sana. No? Kasi sa Indonesia kasi sinunog yung yung kongreso. Pinuntahan ang mga bahay ng mga kongresista, nagkaroon ng looting, hindi naman ninakawan kundi binawi ang mga gamit, 'di ba? Grabe ang nangyari sa Indonesia mga kabibig. Kaya we're praying na sana tama nga maging peaceful lang at ang gusto kasi ng tao ilahad na kung sino ang mga politikong ito na nasa likod ng mga contractors na ito. Kasi puro na lang contractors ang may kasalanan. Hindi naman lahat-lahat ang contractors ang ating tawag dito, diin. May mga politiko dyan na nasa likod ng mga contractors. Di ba? Hindi naman ibig sabihin kawawa ang mga contractors kasi sila yung nag-absorb sa lahat ng galit. Dapat sana ngayon, no, yung mga investigation nila tungkol sa Infracom, sa Blue Ribbon Committee, sana mabilisan para managot ang dapat managot. Hindi lang ang mga diskaya o kung sino man or ang mga contractors, kundi pati mga politiko. So ito kabibig ha, ito yung video kung saan nagrally ang ating mga hindi naman taong bayan, kundi kung gaano ka galit ang mga netizens. So ito, tingnan natin ha, binato ng putik si Pangulong Bongbong Marcos. Putik na yan, mga kabibig. Ito na, putik stands for baha. Ito kabibig, gulo sumiklab sa pagitan ng mga pulis at aktivista. Ito kabibig. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga elemento ng QCPD Station 6 at mga militanteng aktivista kanina sa kilos protesta sa harap ng Batasang Pambansa. Ito ay matapos maghagis ng mga aktivista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakabantay sa South Gate ng Kongreso. Nagtangka ang bansa. Ito ay matapos maghagis ng mga aktivista ng putik. Tingnan niyo, mukha ni BBM hinagisan ng putik. Diba? Kitang-kita nyo naman na nasa House of Representative ang mga rallyista. At talagang, this is where your taxes go. Yan. Tingnan nyo, binato ng putik ang pagmumukha ni Bunuan at ni BBM. Kasi nako, alam niyo naman, bilyong-bilyong nangungurakot sa bagong Pilipinas. Goodness, may mga pulis na nakabantay sa South Gate ng Kongreso. Grabe, binato talaga ang pagmumukha ni Bongbong. Grabe to. Palpak na flood control projects, location Philippines, name of the contractor, mga kasosyong contractors, date 2022, construction completion, sana matapos, contract cost, more than 545 billion or million ba, implementing office DPWH Ferdinand Marcos Jr., source of fund, kaban ng bayan, bilyon-bilyon makukurakot. Yan ha, ito yung laman ng kanilang tarpaulin na malaki at mababasa talaga at dyan nila itinapon ang putik kasi sobrang galit na sila. Nagtangka ang isang pulis na arestuhin ng isang militante kaya naman sumiklab ang gulo, hablutan, sikuhan at panununtok sa pagitan ng mga pulis at militante. Makailang ulit na nagkasagupaan ang magkabilang panig dahil na rin sa taas ng emosyon ng isa't isa. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga militante sa harap ng South Gate ng Kongreso upang irehistro ang kanilang pagkondena sa mga katiwaliang bumabalot ngayon sa DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ako, si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
So yun kabibig, talagang ipinakita ng mga tao kung gaano sila kagalit kay Bongbong Marcos, 'di ba? O ito pa kabibig ha, another video na ipapakita ko sa inyo yung galit ng mga tao. Sabi ng iba, naku, nakakatakot naman, baka magkaroon ng martial dahil sa mga ginagawa ng tao. Hindi naman. Ito. Yan. Sama-sama tayong manawagan! Kung napaka-kongresista, ikulong! 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 Kurap na kongresista! Korap na kongresista, ikulong. Sino ba yung mga kongresista na iyan? Hindi pa kasi pinangalanan kung sino yung mga korap na kongresista. Di ba? Serbisyo sa taon! Gagawing negosyo! Gagawing negosyo! Serbisyo sa taon! Burokrata kapitalismo! Ibagsak! Ibagsak! Burokrata kapitalismo! Mga kasama, dito nagtatapos sa ating programa. Sinsinin ang ating hanap para sa organized dispersal. Maraming salamat sa lahat na nagpakita ng ating galit. Taas kamang Yun kasi, nakita ninyo kung gaano kagalit ang mga tao. Talagang, ay nako, eto pa, si Martin Romualdez, may bagong ipinangako na naman. Ano ba naman bagong pangako ni Martin Romualdez? O eto lang kabibig ang bagong pangako ni Martin Romualdez. Ito Sabi ni Martin Romualdez kabibig, let me be clear. The House of the People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other area of government services. Allegations of wrongdoing must be investigated thoroughly and addressed decisively. So yan yan ang bagong statement ni Martin Romualdez nga walang corruption, ayaw nilang i-condone ang corruption sa gobyerno. Loko. Ngayon lang kayo magsalita ang mga tao nag-alsa na, nag-rally na, pinakita ng mga tao kung gaano kaingay, kung gaano sila galit sa ginagawa ng mga politiko ngayon. Di ba mga kabibig? Plastic talaga. Napaka-plastic. Ayaw i-condone ang tawag dito, ang corruption. Talaga. Sabi nga, nagsisimula ang corruption sa House of the Representatives, sa mga kongresista. Ayaw niyong i-condone. Tapos sabi pa ni Martin, kung meron mang nagkasala, wrongdoings, dapat investigated thoroughly. Kailan? Si Zaldi ko nga nandun sa Amerika. Tumaas lang ang BP, bumaba lang ang BP. Ano ba? Bumaba, tumaas. Nagpa-check up na sa Amerika. Ganun ba? Tapos yung ibang mga yung mga ibang contractors. Pagsalitain nyo, ibang contractors kung sino ang nasa likod nilang politiko. Yun ang gusto ng mga tao. Mga galit ang mga tao kasi pilit nyo pinatatakpan. Pinagtakpan nyo ang totoong istorya, pinagtakpan nyo kung ano-ano yan sa budget, lahat na lang puro pinagtakpan. And kung posible, idadamay pa nyo ang mga Duterte. Gusto kasi ng ibang tao dito na i-divert ang attention sa mga Duterte at sabihin, nagsimula ang corruption sa flood control sa panahon ng mga Duterte. Kasi ito si Diskaya, nagsabi daw na nagsimula sila sa local government na 2016. Dahil doon, i-connect nila sa mga Duterte. Ang mga Duterte daw ang nagsimula ng corruption sa flood control. Wow, grabe naman. Nakakatawa lang kabibig ba na until now, Duterte pa rin ang nasa isip nila. Until now, kasalanan mga Duterte ang may kasalanan. Puro lang ganun mga statement nila ba? Ewan ko mga kabibig. Talagang nakakabuisit na talaga. Ito ito, pakinggan natin ang maanghang na banat ni Representative Isidro Ungab sa harap ng congressman binisto kung paano kumobra ng pondo-pondong flood control sinong member ng Chop Chop Gang. Wala sinong itong Chop Chop Gang? Panoorin natin kung sino itong Chop Chop Gang na nirefer ni Congressman Ungab. Naku, may Chop Chop Gang pala sa Kongreso. Dapat alamin natin itong mga Chop Chop Gang. Grabe naman to. Let's listen to this one. Yung buong OD representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. You know what happened pagdating sa GAA? Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero
kinatay yung buong ODA. Nagkakahiya sa ating mga foreign creditors. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan Mami. 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita Correct. nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Hala. Sino kaya yan, mga kaibigan? Ang member ng Only Chap-Chap budget Gang. books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina
channel improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Samal Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Third So yun, Kabibig, meron palang chop-chop gang. Naku, ano ba naman yun? Chop-chop gang? Chop-chop gang, Kabibig? Ano ba? Chop-chop gang. Sa Kongreso, sinap-chop nila ang budget. Ay, akala mo lang ba, marinig mo ito sa mga kongresista. Sana yung ibang kongresista magsalita na rin ba? Para sa ikakaginhawa, ikakalinaw ng lahat ng mga speculations ng mga tao. The more hindi kayo magsalita, the more ang mga tao magagalit, the more lalabas ka ng bahay at magrally. Yun lang Kabibig ang ating latest Libig for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.